Magandang gabi sa inyo mga gilig-gilig kong tagapakinig dito sa ating FOMHK Gospel Podcast. Ang ating pong pagbubulahin ngayong gabing ito ay ating pong hanguin mula po sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 6, talata 38. Ito po ang sinasabi, magbigay kayo at kayo bibigyan, akal ng mabuti, pikpik, liglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan. Ama, maraming pong salamat sa sandaling itong muli kaming manginginain sa iyo pong kandungan, sa iyo pong salita o Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng kaalaman at paglago sa iyo pong salita. Dalahin ko, Diyos, ang iyong anak na nakikinig ngayon sa podcast na ito. Hayaan mo, Panginoon, na siya ay patuloy na magkaroon ng malalim na kaalaman tungkol sa mga bagay na nais mong gawin namin. Sabagat ang tunay na susi ng pagpapala ay yung aming sinusunod, Panginoon. Ang nais mo at hayaan mo, Panginoon, na malakaran namin ng iyong salita at sa magitan ng mensaheng aming pakinggan, ito'y maging karagdagan sa mga bagay na aming ia-apply sa aming buhay, lalo na yung anak ng ito, Panginoon, na kung saan, O Diyos, ay patuloy na nakakaranas ng iyong pagpapala. Patuloy mo siyang sisigsikin ng iyong mga biyaya, liglig at umaapaw, sabagat ikaw, O Diyos, ay Diyos na mapagpala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, alam po ba ninyo, meron po akong kukwentong isang nakakatuwang anecdote na aking narinig at ibinahagi na isa po nating kapatiran may ilang taon na yung nakakaraan. Ito po ay isang kwento na sa tuwing madadaanan kong basahin itong Luke chapter 6 verse 38. Ito po ay naaalaala ko itong kwentong ito at napapangiti ako at napapaisip dahil sadyang ang mga bagay na ito ay nagaganap ng aktwal sa buhay ng maraming Kristiyano at tunay na may kirot sa puso kapag ito talaga'y iyong pagninilayan sa buhay mo. Ganito po ang kwento. Ito po ay kwento ng magkapitbahay. Hayaan niyo pong pangalanan ko ang magkaibigan na ito na si Mercy at si Grace. Araw-araw po ay dinadalhan ni Grace ng kanyang nilutong ulam itong si Mercy, na labis naman na ikinatutuwa ng huli. Kapag pil na pil po niya ang pagmamahal at na pinapakita ng kaibigan na si Grace sa pamamagitan ng mga masasarap na iba't ibang lutong bahay na kanyang isinishare at dinadala dito kay Mercy. Andiyan po yung mga pagkain katulad ng Bicol Express, kaldereta, menudo, mga paksiw, mga sinigang. Sa madaling sabi, tunay na katakam-takam. Lalo pat talagang itong kanyang kaibigan talagang eksperto sa pagluluto. Kaya po't nakasanayan itong dalawang ito yung pagbibigayan ng ulam at nakasanayan din ni Mercy na araw-araw ay hinihintay niya itong si Grace upang magdala ng ulam. Hindi lang tuwing pananghalian, kung minsan, ibukod pa yung hapunan. At laging ganyan ang kanilang routine sa araw-araw. Ang pagmamahalan nila bilang magkaibigan ay talagang nakakatuwa. Subalit, one day, isang araw po walang Grace na sumulpot sa tanangkahan ni Mercy para magdala ng ulam. Ang isang araw, naging 2, tapos naging 3, hanggang sa naging 1 linggo.
Ang system po nito ang isang linggo naging 2 linggo, 3. Ito matindi, naging halos 1 buwan na walang grace na dumarating para magdala ng ulam dito kay Mercy. Kaya itong huli ay labis na lungkot at nag-aalala. At naitanong sa sarili, ano na kaya nangyari sa ulam ko? Ang tanong niya. Bakit kaya wala ng ulam na dumarating sa akin? Nagalit kaya sa akin itong kaibigan ko si Grace? May nagawa kaya ako na isang bagay na hindi niya nagustuhan? Mga minamahal, ito yung tanong na sunod-sunod na naitanong ni Mercy sa kanyang sarili. Kaya nang di na matiis na wala siyang ulam sa tanghalian, tapunan, ay sinadya niyang puntahan ang kapitbahay na si Grace. Habang binabaybay niya ang daan patungo sa bahay ni Grace, ay magkahalong kaba at pananabik ang naramdaman niya, kaya't nang nasa may tarangkahan na siya, ay agad niyang pinindot ang doorbell. At ang doorbell ay malakas na tumunog ng sunod-sunod na hindi namamalayan nitong si Mercy na kanyang pagdudurbel ay halos nakakabulahaw at nakakadisturbo sa nakatira sa bahay. Bumukas ang pinto at umambad sa kanya ang abot tengang ngiti ni Grace. O bakit, Mare? Tanong niya kay Mercy. Wala lang. Ang nahiyang sagot naman nitong si Mercy. Subalit, agad inihabol ang salitang actually naparito ako dahil wala kasi akong natatanggap na ulam mula sa iyo at nagtatampo ka na ba sa akin? Ang tanong ni Mercy kay Grace. Magtigil ka nga, ang agad na sagot nitong si Grace. Paano po kasi? Wala nang dumarating na ulam sa akin. Wala na akong natatanggap na ulam galing sa iyo. Wala na akong pananghalian, maging hapunan. Paano po kasi? Sagot naman nitong si Grace. Paano naman kasi halos lahat na ng mga kasangkapan ko, yung pinggan, tasa, ang mga plastic na Tupperware na pinaglagyan ko ng ulam hindi mo na ibabalik. Kung kaya nga kahit na gusto kong magdala ng ulam, wala naman akong mapaglagyan, yun lang yun. Kaya hindi ako nakapagpakita sa iyo at hindi ako pagpadala ng ulam. Ang taas na kilay ng paliwanag dito si Grace habang nakapameywang na nagpapaliwanag. Ganun ba? Ang sagot naman ni Mercy, yun lang pala, ibabalik ko na ulit sa iyo lahat ng mga lalagyan na pinaglagyan ng ulam para naman may matatanggap ulit ako na ulam mula sa iyo. Ang kagiyat na sagot nitong si Mercy at sabay yakap kay Grace ng napakahigpit. Yan po ang kwento, mga minamahal. Ano naman po kaya ang kinalaman nito sa atin? At ano yung mga pagbubulay-bulayin natin sa kwentong ito? At anong aplikasyon nito sa talatang ating binasa kanina sa ating buhay espiritual? Ito po yung kapatid kong minamahal. Alam po ba ninyo na ang sukatan pala ng ang ating pagpapala na natatanggap ay kung ano ang binabalik natin para mapaglagyan ulit ng bagong tatanggapin natin galing sa Panginoon. Gayon din po, kapatid kong minamahal, yung biyaya at pagpapala ng Diyos. Kung wala tayong ibinabalik para mapaglagyan, anong hintay nating pagpapalang matatanggap? Ang sabi po ng salita ng Diyos na ating binasa kanina sa wika pong Ingles ay ganito, Give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. Sa wika pong Tagalog, basahin po natin uli yung ating binasa kanina. Magbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, pikpik liglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagat sa panukat na iyong isukat ay doon kayo muling
susukatin. O ayan, kapatid ko minamahal, tayo raw ay matutong magbigay upang tayo bigyan din ng pagpapalang, siksik, liglig at nag-uumapaw. Pagkat kung ano raw ang takalang ating ginamit, ay siya rin gagamitin takalan ng pagpapala na ating tatanggapin mula sa Panginoon. Ay kung may mangkok tayong ibabalik sa Panginoon, itiyak na may gagamitin siyang paglalagyan ng pagpapalang kanyang ibibigay sa atin. Pag maliit ang tasa o pinggan na ating ibabalik sa Panginoon, ay maliit din ang pagpapala na tatanggapin natin. Pero pag malaki ang lalagyan, abay malaki rin ang pagpapala. Kung gabarilis na lalagyan, abay gabarilis din na pagpapala. Kung gatansan lang, takip lang ng inumin o ng mga Coca-Cola o kung ano man, gatansan din ng pagpapala ang matatanggap po natin. Kaya kapatid kong minamahal na nakikinig ngayon, kung walang lalagyan tayong ibabalik, dahil nanghihinayang tayo sa bibigay natin sa Panginoon, o di kaya na may labis tayong nag-aalala sa darating na araw na bukas, tiyak pong walang lalagyan na gagamitin ng Panginoon para ikaw ay pagpalain. Kaya kung nakakaranas tayo ng pagdarahop at hindi mawari kung bakit tayo ay parang laging kulang at laging natutuyot ang ating mga kabang yaman o lalagyan ng ating mga kapirahan, atin pong alalahanin at pakinggan ang tinura ng Panginoon. Magbigay at ikaw ay bibigyan, pagpapalang siksik, liglig at tumaapaw, pagkat kung ano ang sukatang iyong ginamit ay siya ring sukatang gagamitin sa iyo. Kapatid ko minamahal na nakikinig ngayon, ibinalik na ba ang iyong lalagyan sa Panginoon? O itinatago mo pa at ipinagkakait? Alalahanin mo ang aral na ating tinalakay ngayong gabing ito, na naway ito'y kinapulutan mo ng inspirasyon upang patuloy kang pagpalain ng Panginoon. At kung sakali mang ikaw ay nag-aalilangan at ikaw ay nag-alala para sa araw ng bukas, kung kaya nga hindi mo mabitawan yung mga bagay na para sa Panginoon, si Lord naman ay Diyos na nagpapatawad at humiga sa Kanya ng habag at biyaya ng Kanyang kapatawaran, at ikaw ay gawin mo ang nais gawin o ipagawa sa iyo ng Panginoon, lalo na sa area ng pagpapala o pagbibigay, upang lalo mong maranasan ang pagdaloy ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Ama naming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, marami pong salamat sa buhay ng iyong anak na nakinig ngayon. Dalain ko, Diyos, na naway siya'y may natutunan, Panginoon, mula sa mayamang mensahe na ipong salita. Mapagkilala niya, O Diyos, na sa lahat ng bagay na kanyang tinatamasa, maging ito'y material man, physical man, o anumang mga bagay, O Diyos, na meron siya, ito ay galing sa iyo. Kung kaya nga, Panginoon, hindi ka na po namin dapat pagdamutan, hindi kami dapat mag-alala sa araw ng bukas, sapagkat ikaw, O Diyos, ang siyang nagbibigay ng lahat ng bagay. At kung kami magtitiwala lamang sa iyo, Panginoon, at kami maglalagak ng aming pananampalataya sa iyo, patuloy naming mararanasan, O Diyos, ang buhos ng iyong pagpapala, at maging sa panahon ng tag-araw, mararanasan namin ang tag-ulan. Sa panahon ng tagtuyot, mararanasan namin ang pagdaloy ng buhay at ng iyong kasaganaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.